Isa na namang napakasaya at napagandang pagkakataon ng pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang patuloy tayong magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at si Pastor Nestor Ilioma, ang tagapagturo sa Manila Adventist College, ang atin pong makakasama sa talakayang ito. Kamusta na po kayo, Pastor? Mabuti, Pastor, at ako'y nagagalak na minsan pa ay pangungunahan nating muli ang pag-aaral na nagiging pagpapala hindi lamang sa mga taga-subaybay kundi sa akin at sa iyo personally at sa ating mga sambahayan. Kaya nga't pinasasalamatan natin ang lahat ng mga kasama natin para dalhin ang programang ito sa iba't ibang tahanan ng ating mga kapatid at ganoon din ng hindi mga kapatid na makatulong sa kanilang pag-aaral ng Biblia at magkaroon ng mga kaalaman kung papaanong mamumuhay ng katulad ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa. Tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na serye na ng ating pag-aaral dito sa Ebanghelyo sa Galacia. At ang ika-4 na seryeng ito ay pinamagatang ang pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa atin pong talakayan, pag-uusapan natin ang tanging paraan para tayo'y makatayong matuwid sa harapan ng paghatol ng ating Panginoong Diyos. Bibigyan po natin ng pansin kung papaanong ibaliwala ang pansariling batayan ng pag-aaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Manapay dumipende lamang sa katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sa pag-aaral ding ito, lubos nating mauunawaan ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, bunga ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo at pamumuhay sa buhay ni Kristo sa halip na sa ating sarili lamang. Kaya nga, napakaganda ang pag-aaral na ito na dapat nating subaybayan. Subalit kailangan natin ang patnubay ng ating mahal na Diyos habang tayo ay merong talakayang katulad nito. Hilingan natin si Pastor Ilioma ang manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, nais naming muling dumulog at humingi ng kaalaman at karunungan upang ang aming pagpapahayag ng inyong salita ay magiging mabisang instrumento ng babago sa buhay ng aming mga kaibigan at mga kapatid. Salamat po na ang inyong espiritu ay buhay, makapangyarihang magbibigay sa amin ng pagkaunawa at magbibigay ng mga tapat na mga pangako at mga kaalamang magiging pagpapala sa bawat isa sa amin. Pahintulutan po ninyo na maunawaan namin ni Pastor Sabat ang mga talata at ang komentaryong gagamitin namin ay magiging pagpapala sa sino mang makakarinig ng aming programa. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Atin pong buksan ang ating pag-aaral sa susing talata na nasusulat sa Galacia 2, talatang 20. Ang sabi po dito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Narito, Pastor, ang susing talata ay siyang summary o buod ng paniniwala ni Apostol Pablo tungkol sa paksang ating pinag-uusapan, yung paano ang isang tao ay aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. At nilinaw niya rito, at ang kanyang ginawang halimbawa, yung kanyang sarili. Hindi siya nag-example sa iba. Sabi niya, ako'y napako sa krus. Anong ibig sabihin? Hindi naman siya literal na napakong kasama ni Kristo doon sa Kalbaryo noong Biyernes ng hapong yaon ng crucifixion, kundi kanyang sinasabi na kapag ka ang tao ay tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang kanyang likas na makaluma ay napapako doon sa Kalbaryo
na kasama ni Kristo. So yung kanyang lumang likas, lilinawin natin, Pastor, ang napako doon sa krus. Bakit ipinapako? Kasi yung lumang likas, pansinin nyo, nung ipako ang ating Panginoong Hesus, Pastor, ay kamay ang ipinako. Ang kanyang mga paa. At may sugat din ang kanyang ulo dahil sa kanyang koronang tinik. At siya ay sinibat dito sa tagiliran na malapit sa kanyang puso. Ito yung mga areas sa ating buhay na nagiging dahilan at dinadala tayo sa pagkakasala. Now, nais kong pansinin, sapagkat doon sa pag-aaring ganap, dapat makontrol yung pinagsisimulan na tayo ay nagkakasala. Kasi ang suliranin ng plano ng kaligtasan ay ang kasalanan. Kaya papansinin natin, nakakagawa tayo ng hindi mabuti sa ating mga kamay. Dinadala tayo ng ating mga paa saan? Sa mga dako at lugar na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Yung ating kaisipan ay nakakaisip ng mga bagay na hindi mabuti. At yung ating puso umiibig sa mga bagay na hindi dapat iniibig ng mga tao na may takot sa Diyos. So yun yung pagkapako. So ipinapakita niya yung picture dito ng isang nilalang na isinusuko ang kanyang sarili kapag wala na siyang magagawa kapag ikaw ay nakapako, Pastor. At ang sabi rito, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. What happens now is, yung lumang pagkatao niya, mapapalitan ng isang pagkatao na kagaya na ng likas ng ating Panginoong Hesus na ayaw ng magkasala. Yan. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Yung taong tumanggap kay Kristo, Pastor, na Panginoon ang tagapagligtas, nagsimula siyang mamuhay mula doon sa kanyang pagkahikayat ng buhay ng pananampalataya at kanino? Pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ito yung plano ng kaligtasan. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa akin, para yung lumang pagkatao ko makontrol sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus at ng Kristong nabayubay doon. Sa madaling salita, ang pagkapako ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ang siyang nagpapalaya sa ating, mula sa ating pagkabihag ng ating dating pagkatao. Tama yun, Pastor. At kasama doon sa dati nating pagkatao ay yung sistema na natutunan ng mga Hudyo na ibinigay na iniutos kay Abraham ang pagtutuli. Kung kaya nga't naging matibay sa kaisipan nitong si Pedro na ang pagtutuli ay nararapat munang isagawa para makamit mo yung katwiran. Kaya pumasok itong issue na ito, yung pagiging matuwid sa pamamagitan ng mga gawa. Ayan. Kaya ang tanong ay, ano ba yung ibang implikasyon ng desisyon ni Pedro na di nakakain kasama ng dating mga pagano at dapat muna sila'y maging tuli? Ayan. Now, pansinin niyo, Pastor, dahil si Pedro ay pangulo ng unang iglesia na nakikita. At kung ano yung kanyang gagawin na pagtrato sa mga tao ay nagpapakita na parang si Kristo ang tumatrato doon kasi siyang naglagay sa pangulo. Kaya nga, nung tratuhin niya yung ayong makikain ni Pablo sa mga hintil na naging Kristiyano at sila ay pipilitin pang magpatuli physically, ay sinasabi lamang ang isang bagay, ikaw ay hindi purong mananampalatayang Kristiyano. Ikaw ay second rate. Ayan. So maganda yung term na ginamit ng Biblia eh. Itong mga taong ito, second rate lamang na pagiging Kristiyano sapagkat dapat dumaan ka muna sa pagiging yung mga alintuntunin ng mga Hudyo bago ka maging tunay na Kristiyano. At ikalawa, na nais nating idiin, Pastor, ay hindi pa sila lubusang kaanib ng sambahayan ng Diyos, yung covenantal community at ng family, kung hindi sila dadaan doon. Yun ang sinasabi noong pasya ni Pedro na huwag makikain at sila'y tutuliin pa bago maging kaanib ng iglesia. So, ibig sabihin, ito yung pinapalagay nila na paraan ng pakikipagtipan sa Diyos. Yung ganitong paraan na palagay ko kailangang liwanagin natin sa pamamagitan ng sulat
nitong ni Pablo sa Galatia 2:15. Ayan, magandang basahin natin, Pastor, ang Galatia 2:15. Tayo'y mga Hudyo sa katutubo at hindi mga makasalanang hintil. Ayan, Pastor, si Pablo ay nagsalita dito, tayo'y mga Hudyo sa katutubo at hindi mga makasalanang hentil. Mabigat itong pangungusap na ginamit dito, Pastor, sapagkat si Pablo ay Hudyo na mahudyo. He is a Hebrew of Hebrews, sabi doon sa Pilipos. At siya ay puro sapagkat ang kanyang lahi ay nagsimula doon sa tribo ni Saulo. Kaya ang pangalan niya nga sa una ay Saulo dahil purong Hudyo siya. Nang ibig sabihin, siya ay kabahagi noong bayan na nakipagtipan ng Diyos sa kanila bilang tanging bayang pinili niya. Yan. Gusto kong basahin yung concept doon sa Deuteronomy 7:7 at 8. Ayan. Yung pagiging bayan ng Diyos, yung tinatawag na mga Hudyo. Yun, yung Hudyong katutubo. Dito sa tinatawag doon sa Deuteronomy 7:7 at 8, Pastor. Deuteronomio 7:7 hanggang 8. Hindi kayo inibig ng Panginoon ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kaniyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyo mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkalipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Ehipto. Ayan, ito yung tipanan. Ito yung pangako ng Diyos sa kanila na pinili sila, yung Hudyo, pinili ng Diyos na dahil sila ay hindi dahil marami, kundi sila ay kakaunti. Ito yung pinagmamalaki ng mga Hudyo. At ang tingin nila doon sa lahat ng mga hindi kahanib sa Israel na literal, na bayan ng Diyos sa lumang tipan, ay mga makasalanan. Sa mas malalim na mga sulat pa ng mga Hudyo ay ang mga hintil ay mga panggatong sa impyerno, Pastor. Ganun ang tingin nila sa ibang mga tao. Kaya nga sinasabi ni Pablo, okay, ako'y nanampalataya dyan, ako'y Hudyo, tayo'y magkakasama, pero hindi rin tayo mga hintil na mga makasalanan. Anong idinidiin ito para sa atin, Pastor? Yung concept na nais kong idiing muli na sila, na mga Hudyo, sila yung piniling bayan. Pero yung mga hintil, sila yung mga walang pag-asa sa labas ng sambahayan ni Israel. Ayan, walang kaligtasan, walang pag-asa. Pero, dabaybayin natin, Pastor, kung itutuloy natin na yung mga talata dito sa Galatia, na bagamat sila'y Hudyo at bagamat hintil yung kabila, pareho silang nangangailangan ng kaligtasan, Pastor. Dahil sila ay pare-parehong mga makasalanan. Yan. Kaya nga naman dito pumapasok yung pagnanais ng bawat Hudyo na maging matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya pumasok yung termino na binabanggit na pag-aaring ganap. Kaya nga ang tanong ko, anong ibig sabihin ng pag-aaring ganap? Ayan, talatang 16 at 17. Pag-aaring ganap. Sa English ay justified. Ayan, tingnan natin. Ito ay concept na tinuro ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. 17 ng Kapitulo 2. Bagamat naalaman na ang tao ay hindi inaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi ariing ganap ang sinumang laman. 17. Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y aring ganap kay Kristo, ay tayo rin naman ay nangasusumpungang mga makasalanan. Si Kristo baga ay ministro ng kasalanan, huwag nawang mangyari. Ayan, narito. Ginamit yung salitang pag-aaring Ganap. Medyo malalim yun sa ating banal na kasulatan. Sa English, ito ay justified. Ano ang ibig sabihin, Pastor? Lilinawin natin, bigyan natin ng kaunting background dahil itong terminolohiyang ito ay nanggaling din sa lumang tipan. Exodus 23, talatang 7. Exodo 23, talatang 7. Exodo 23, talatang 7, layuan mo ang bagay na kasinungalingan
at ang walang sala at ang matuwid ay huwag mong papatayin sapagkat hindi ko patotohanan ang masama. Ayan, ang sabi ng Panginoon dito, malinaw ang sabi, layuan mo ang bagay na kasinungalingan at ang walang sala at ang matuwid ay huwag mong papatayin sapagkat hindi ko patututuhanan ang masama. Anong sinasabi rito? Yung kondisyon na pagiging walang sala at matuwid, ito ay prerogative ng Diyos na i-declare ang isang tao na siya'y walang kasalanan o siya'y matuwid. Ito ang ibig sabihin ng concept na justification. Ang Diyos ang nagsasabi na ikaw ay walang sala, ikukonsider ka na hindi ka nagkamali kapag ka inaring ganap, Pastor. Ito yung basic na concept na kinuha mula sa Lumang Tipan at dinala dito sa Bagong Tipan. At sino lang ang makakagawa noon? Ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanyang anak na nabayubay doon sa cross. So aariin tayong ganap, i-declare ng Diyos na tayo ay hindi as if hindi tayo nagkasala dahil tinakpan na tayo noong sakripisyo at biyaya ni Kristo doon sa Kalbaryo. Maliwanag sa basehang ito ng tanging ang Diyos lang ang makapagdideklara na ikaw ay isa ng ganap na matuwid. Walang kakayanan ang tao na gawin ito sa kanyang sariling mga gawa. Tama yun, Pastor. Kaya nga, ang sabi rito sa talatang 17 ay, kung pinagsisikapan natin, pinagsasikapan natin na ariing ganap, ay hindi Hindi yung pagsisikap ang makakagawa nito dahil ito ay deklarasyon ng Panginoon na tinatanggap niya tayo na ang isang tao na makasalanan, ngayon ay i-declare niya na walang kasalanan o hindi nagkasala ang taong ito. Ang tawag doon, siya na ay justified o inaring ganap. So lumalabas na walang basihan sa itong pag-aaring ganap sa pamamagitan ng iyong mga ginawang mga kabutihan. Ayan, nais kong idiin, Pastor, wala yun. Yung mga gawa ng kautusan, mga pagsunod, mga pagsasakripisyo, mga pagbibigay, paghahandog, at kung ano-ano pa man, walang bearing yan sa harapan ng Diyos dahil it is God, siya lang ang magdideclare sa pamamagitan ng nakita niya na tinanggap mo yung sakripisyo ng kanyang anak. Ikaw man ay Hudyo o Hintil, ang basis nito ay makilala mo na ikaw ay makasalanan. Kailangan mo na mapatawad ka at i-declare ka ng Diyos na hindi ka nagkasala sa pamagitan ng biyaya ng galing sa Panginoong Hesus. Kung walang kabuluhan, yung mga gawa ng kautusan, ano yung nasa isipan ni Pablo ng kanyang banggitin ito? Yung gawa ng mga kautusan. Galatia 2:16. Balikan natin, Pastor. Pagkatapos may basa tayo ng parallel na talata sa Roma. 2:16. Naalaman ng tao hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan. Gawang ayon sa kautusan. Maliban na sa pamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo aring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aring ganap ang sinumang laban. Ayan, ilang beses inulit-ulit yung salita ditong mga gawa ng kautusan. Now, sa Lumang Tipan, baybayin natin kung anong ibig sabihin yan. Pag sinabi nating kautusan, unang-una sa lahat, Pastor, lilinawin natin kung ano yung kautusang tinutukoy dito. Unang-una, maaring ito ay tumutukoy sa 5 aklat ni Moses. Ayan. So yung Pentateuch na tinatawag o yung Torah, yung 5 aklat ng Genesis hanggang Deuteronomio, ang tawag dito ay mga kautusan, law, ang tawag doon. Ikalawa, maaring ito yung lahat ng mga koleksyon ng mga batas o alituntunin ng Diyos na ipinagkaloob niya kay Moses. So, the law can refer to all the collections of commandments and ordinances na inilagay dito sa banal na kasulatan na dapat gampanin ng mga tao. At papansinin natin, ito ang batayan kung paano magiging matuwid ang tao sa pamamagitan ng kanyang mga behavior o pagkilos. Ayan. So, para sa mga Hudyo, sa Lumang Tipan, Pastor, ang pagiging matuwid o righteous is depende doon sa merito
na ginagawa nila sa pagtupad sa kautusan. Hindi naman yung kautusan ang magliligtas sa kanila kundi yung, alam mo sa kanila, Pastor, parang may points. Tatandaan mo, ang mga Hudyo ay may points. Amen. Pagka ikaw ay naka-obey ng ganito, may 50% ka. Pagka ikaw ay naka-exceed na naman ng ganito, nag-fasting ka, another 50%. Pagka ikaw ay nangilin, tumulong sa mga duka, lahat ng mabubuti mong ginagawa, may porsyento para ikaw ay maging declare na ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Yun ang kanilang inaakala. So, kaya nga, ang tao madaling magusga kung ang kanyang kapwa-tao ay matuwid o hindi. Kasi makikita mo, hindi nagbibigay ng pagkain sa mahirap. O makikita mo na kaagad. Hindi pumupunta sa church o sa templo o sa kapilya. Ano pa? Late kung dumalo o sumamba. Doon pa lang, yun na ang basis nila na ikaw ay hindi matuwid. So kaya nga, nangangahulugan lamang na talagang upang ikaw ay maging matuwid, dapat mong sundin yung sinasabi ng kautusan. Yun. Yung sa alituntunin at pananaw ng mga Hudyo, yun ang paraan. Yun ang paraan. Yan. Hindi yung kautusan ang magliligtas, kundi magiging matuwid ka sa pamamagitan ng pagsunod noon dahil nadadagdagan, you earn points. Nag-earn ka ng points para ang Diyos ay sabihing ikaw ay matuwid na. At ito yung binabaliwala nitong si Pablo sapagkat kanyang idinidiin na tanging ang Diyos lang ang makapagsasabi kung ikaw ay matuwid o hindi. Kaya dito pumasok yung issue ng pag-aaring ganap. Ngayon, pagka ating binigyang pansin ng pag-aaring ganap, ano ang basihan, magiging basihan nito? Sa Filipos 3, talatang 19, Pastor, babasa tayo sa isa pang talata na isinulat ni Pablo sa kanyang isa pang aklat dito sa Filipos 3, talatang 19. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Ayan, mga nag-iisip ng mga bagay sa lupa. Ano ito, Pastor? Mapapansin natin na ito yung mga tao na walang pananampalataya. Kaya sila mapapahamak dahil wala silang pananampalataya. Okay. Ang basis ng justification ay pananampalataya. Kanino? Hindi pananampalataya sa kautusan, kundi pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yun ang tinutukoy doon sa Galatia 3:16. Balikan natin, Pastor, yung 2:16, hindi 3. Bagamat nalalaman na ang tao hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo rin ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aaring ganap ang Yan. sinuno. So maliwanag, Pastor, hindi sa pamagitan ng paggawa ng mga gawa ng kautusan, aariing ganap tayo. Or, anong ibig sabihin? Lilinawin natin yung justification ulit. Ang ibig sabihin nito ay pardon, mapatawad, forgiven, o idideklara ka ng Diyos na hindi ka nagkasala sapagkat dati kang makasalanan, ngayon pag tinignan ka ng Diyos, hindi ka na makasalanan dahil na kay Kristo Jesus ka na. Paano na tayo napunta sa Panginoon? Sa pamamagitan ng pananampalataya, tinanggap natin yung sakripisyo niya at tayo ay binabago ng banal na Espiritu dahil doon sa kapangyarihan ng Kalbaryo. Dito nagiging maliwanag yung termino ng mga gawa sa kautusan at ng pag-aaring ganap. At ngayon ay ating natuklasan na ang pag-aaring ganap, ito ay may malaking kinalaman sa ating pananampalataya. Ano ba yung mga scriptural support na yun daw pong katapatan ni Kristo sa atin at ang kanyang sakdal na pagsunod sa Diyos, yun lamang ang tanging basihan ng ating kaligtasan. Ayan, gusto kong pansinin, Pastor, ha? Hindi sa ating katapatan tayo'y maliligtas. Hindi sa ating pagsunod tayo maliligtas. Tayo'y maliligtas, sabi nung iba ay, hindi tayo maliligtas sa gawa. Tama yon. Pero sasabihin natin sa ating broadcast ngayong araw na ito,
maliligtas tayo sa gawa. Pero hindi sa atin, kundi doon sa ginawa ni Kristo na pagsunod nung siya'y narito sa balat ng lupa. Opo. At ikalawa, yung kanyang pagiging tapat. Hindi nagbago, bagamat dumating ang mga tukso sa kanya na iwan ang ministeryo ng paglilingkod at ng kaligtasan at bumalik doon sa langit, nagtapat ang ating Panginoong Hesus from Bethlehem hanggang Kalbaryo. Hindi niya iniwan, at bagamat dumaan siya sa mga kahirapan, ang mga tao para maligtas. Ang magtitiwala sa Kanya. Kaya ang basis lamang nito, Pastor, ay yung katapatan ni Kristo at yung Kanyang pagtupad sa mga kalooban ng Diyos. Ang tanong ay, meron ba tayong mga talata sa Biblia na tutugon dito? Roma 3, Pastor, 22 at 26. Yan. Tingnan natin yung mga supporting scriptural text. Sa makatwid bagay ang katwiran ng Diyos magitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Sa pagpapakilalay aking sinasabi ng kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa may pananampalataya Ayan. kay Kristo. So malinaw. Yung scriptural support, ang sabi ni Pablo rito ay sa makatuwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So kaninong pananampalataya? Tayo'y mananampalataya. Kaninong pananampalataya? Yung tao na makasalanan, mananampalataya siya at magtitiwala sa sakripisyo at pagsunod ng ating Panginoon. Isa pang talata, Pastor, bumalik tayo sa Galatia 3:22. Datapwat kinulong ng kasulatan ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa magitan ng pananampalataya kay Hesukristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. Yan. Kanino daw? Nananampalataya kay Hesukristo, maibibigay sa mga nagsisisampalataya. Very clear. Efeso 3:12. Nasa Kanya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa magitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Yan. Papasok sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. So, narito, Pastor, at yung talatang 9, pumunta pa tayo sa talatang 9 ng Pilipos 3. At ako'y masumpungan sa Kaniya na walang katwirang aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katwirang sa magitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ngang buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ayan. Kanino daw galing yung katwiran? Buhat sa Diyos. Tatanggapin lamang natin yon sa pamagitan ng pananampalataya. Ano yung katwirang yon? Yun yung idideclare ka ng Panginoon na hindi ka nagkasala. Ayan. Bagamat sa tingin ng tao, tayo ay makasalanan. Pero pag ang tao ay nagsisi at tinanggap ang ating Panginoon, Pastor, ang tingin ng Diyos sa Kanya ay hindi na siya nagkasala at nagpapasimula siya ng isang buhay ng pagsunod. Nagpapasalamat tayo sa liwanag na ating tinatanggap mula sa pag-aaral na ito at sa iba't iba pang mga ini-introduce na mga kaisipan tungkol sa pag-aaring ganap. Dahilan sa tayo ay nahirati nung tayo'y mga marahil, mga bata pa o di kaya ay mga bago pang kaanib sa iglesia, naririnig natin sa mga matatandang mga mangangaral ang pangangailangan na dapat kang sumunod sa utos ng Diyos, dapat kang sumimba ng araw ng Sabado para ikaw ay maging matuwid sa ating Panginoon. Itong mga aral na ito na dala natin hanggang sa ngayon ay binabago na sa pamamagitan ng karunungan mula sa Panginoon na pinagkaloob sa kanyang mga mangangaral. At ngayon nasumpungan natin na ang gawain sa pamamagitan ng kautusan, yung ating mga pagsunod ay hindi makapagbibigay katwiran ito sa harapan ng Panginoon. Tama yun, Pastor. Walang katwiran. Yung basis na tayo ay sumusunod, sasabihin natin ay mabuting tao naman yan eh. Oo. Sa standard nating tao, pag tinitingnan na, ay mabait na tao yan, nagsisimba. Ay mabait na tao yan, nag-aabuloy. Ay mabait na tao yan, ay iisa lang ang kanyang asawa. Ay mabait na tao yan, hindi naglalasing. Ang basis ay doon sa ginagawa ng tao eh.
Pero ang ating pinag-uusapan dito ay ang kaligtasan ay hindi based doon sa ginawa natin, kundi based doon sa ginawa ng Panginoon para sa atin. At yun ay tatanggapin lang natin sa magitan ng pananampalataya. Ngayon maliwanag na ang basihan ng katwiran ang pananampalataya. Paano tumitingin ang Diyos? Doon ba paano natin masasabi na itong taong ito ay mayroon ngang pananampalataya, kundi kaya siya ay pwedeng ideklarang matuwid? Ayan, Pastor, ang sabi doon sa Lumang Tipan, doon sa karanasan ni Saulo nung naghahanap sila ng bagong hari, di ba? Ang sabi doon ni Samuel ay, God looks at the what? The heart. At the heart. Pero ang tao, tumitingin saan? Sa panlabas. Ayan. So ang Diyos, ang tinitingnan niya, yung puso. At pag sinabing puso, hindi po ito. Ang puso sa banal na kasulatan Ang ay isipan. ang ating kaisipan. Nababasa ng Diyos. At yun ang kakayanan ng Diyos na hindi kaya ng Diablo. Mabasa ang ating kaisipan, malaman kung tayo'y taus-puso bang nagsisisi at nais na nating mapalaya doon sa kapangyarihan ng kasalanan. Pwede bang mangyari na ikaw ay gumagawa ng mabuti kasi yun ang laman ng iyong isipan, kung ano yung nasa iyong isipan, yun ang nakikita sa iyong panlabas na nakapangangatawan, pwede bang mangyari na kahit wala kang pananampalataya ay nakakagawa ka ng mabuti sa kautusan? Sa standard ng mga tao, Pastor, yan. Sa standard ng mga tao, yung ginagawa natin ay mabuti. Yung mga hindi tayo pumapatay, hindi nagnanakaw, doon ayon sa sinasabi ng kautusan, hindi nangangalo niya. Pero papansin mo, Pastor, na hindi lang tayo doon inililigtas doon sa acts. Meron pa tayo'y makasalanan, hindi lang dahil gumagawa tayo ng kasalanan. Tayo'y mga makasalanan dahil tayo ay, ipinaglihi sa kasalanan. So, it is not just the act, but hindi yung kondisyon na naroon tayo sa kondisyon na pagiging makasalanan. Nang ipaglihi tayo ng ating mga ina, ang sabi ni Salmista David, tayo'y makasalanan na. Nang ibig sabihin, from the very start, wala ka pang isip, hindi ka pa nakakapagsalita, makasalanan ka na at mamamatay ka. Anong ebidensya? Ang baby, whether sa sinapupunan o pagkapanganak, namamatay. Ang ebidensya ng kasalanan ay tayo'y namamatay. Kaya yung bata, nasa sinapupunan man yan o inuluwal na ng kanyang minamahal na ina, makasalanan na yan dahil prone yan na mamatay at mawala ng buhay. Kaya sa kondisyon pa lang natin, Pastor, hindi pa tayo nakakagawa at nakakapag-isip ng masama, yung kondisyong kinalalagyan natin, sitwasyong kinalalagyan natin, makasalanan na tayo, Pastor. Kaya, naroon na tayo makasalanan. Sinasabi natin kanina na ang pananampalataya ang dapat na maging basihan upang makamit natin ang katwiran. Subalit, papaano na yung mga tao na wala naman hindi naman kaanib ng ating iglesia at hindi nakakabasa ng kanyang banal na kasulatan. So paano silang magiging matuwid sa harapan ng Diyos? Ayan. So papansinin natin, Pastor, ang basis ng pagiging matuwid ay Diyos ang nagdi-declare. So dapat makilala muna nila yung Diyos at yung tagapagligtas at yung kanilang kalalagayan. So, mayroong ibanghelyo na sinasabi. So, papasok ngayon yung ibanghelyo, yung pabalita ng kaligtasan. So, hindi hahatulan ng Diyos, Pastor, yung tao na hindi nakaalam ng katotohanan at ng ibanghelyo. Doon sa basis natin na kagaya ng mga Hudyo na nakaalam. Tayong mga mananampalataya naman, hahatulan tayo dahil naintindihan na natin. Sila, they will be judged, sabi doon sa mga gawa, outside of the law. Sa labas ng kautusan. Kung ano yung nalaman nilang mabuti, doon sila hahatulan ng Diyos. So hindi kaya mas magandang hatulan ka sa hindi mo nalaman kaysa sa yung nalaman na hindi mo ngayong nalaman mo at hindi mo naman ginagawa, ay mas mabigat yung hatol kaysa doon sa hindi nila alam. Tama po yun. Pero ang sabi doon ay nang tayo'y nasa ignorante pa, ang ginamit yung salita doon na tayo'y hindi pa natin alam ang katotohanan, God wink on it. Ano yun? Sabi doon ay pinalipas ng Diyos yun, pero ngayon ay hindi na nalaman na. Ayan. Wala na tayong dahilan, Pastor. So mas mapalad tayo na nakakaalam ng katotohanan sapagkat alam natin kung saan tayo hahatulan kaysa doon sa hindi dinatnan ng liwanag ng Panginoon. Ako na may naniniwala na
very faithful naman yung mga laymen natin noong mga una na nagtuturo na kailangang sundin ng kautusan upang ikaw ay maging matuwid. Dahil hindi pa dumarating sa kanila marahil yung ganitong liwanag. Tama yon. Ngayon, ang isa lamang bagay, ngayong dumating sa atin itong liwanag na ito, paano natin maiiwasan ang pagkabagsak sa tukso tungo sa konsepto ng pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pag-iingat ng kautusan? Ayan, alam niyo Pastor, kahit na paulit-ulit nating sinasabi ito, pero sa aking pagdadalaw ng ating mga iglesia, pag-discussion na, at tinanong mo, paano ka maliligtas? Ano ang karamihang sagot ng mga kapatid? Sundin mo Gumawa ang ng utos. ganito. Sundin mo ang utos. Parang nakakapanlumo eh. Dahil talagang nahuhulog tayo dun sa tuksong yun. Kasi Kagaya nila Pedro at ng mga unang pananampalataya, ganun din. Meron pa rin sila nung concept na dala-dala pa rin nila yung Judaic belief na yung pagsunod sa kautusan ay makakadagdag, hindi magliligtas. Hindi yun ang concept ng Hudyo, kundi makakadagdag para sila ariing ganap at sabihin ng Diyos na sila'y matuwid. Dahil na rin marahil doon sa pagkaunawa natin na pagka hindi mo sinunod ang kautusan, ikaw ay hahatulan doon sa kautusan. So kaya nga, upang huwag kang tumanggap ng hatol, sundin mo yung kautusan. Now, basahin natin ang sinasabi sa Roma Kapitulo 3, Pastor. Ang talata ay 10 hanggang 20. Narito, ang mga talatang ito ay quoted sa Lumang Tipan. Ang tawag natin dito sa pag-aaral na ito ay katena, sabi namin sa pag-aaral. Mga pinagdugtong-dugtong, parang chain ng mga talata na pinagdugtong-dugtong ni Pablo na galing din sa Lumang Tipan. Kapitulo 3, 10 hanggang 20. Roma 3, 10. talatang 10 hanggang 20. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsigamit ng daya sa pamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong, ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo, kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan, at ang daan ng kapayapaan na hindi nila nakikilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusang yaon ay sinasabi sa nasa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aring ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ayan. So nilinaw ni Pablo, Pastor, ito yung kondisyon ng lahat ng tao, hintil man o Hudyo. Ayan. Kung wala ang Kristo sa iyong buhay, ito, hindi tayo matuwid, Pastor. Kaya hindi ka naman pumapatay, hindi ka naman nangangalon niya. Maganda ang yung tumutulong ka sa iyong kapwa. Hindi yun matuwid na tao. Kung Biblia ang titingnan at ang pamantayan ng Diyos, yung taong yun ay short. Kaya nga ang sabi doon, ang lahat ay nagkasala at di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Fall short. Yung hagdan na kaniyang inaakyat, di makakarating sa langit. Kung yun ang ating mga iniisip, Pastor. Kaya yung pag-aaring ganap ay mahalaga sapagkat ito lang yung kompletong hagdan papunta sa langit na makakarating tayo at yun ay ang ating Panginoong Hesus. Siya lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. At ang isang bagay na napakahalaga na dapat nating maunawaan, kung ang gawain ng kautusan ay walang halaga ito para ikaw ay ariing ganap. Itinuturo ni Pablo na ang tanging paraan lamang ay ang pananampalataya. Ngayon ang tanong, ano ba ang pinagmumulan ng pananampalataya? Ayan, Pastor, titingnan natin. Dito sa Genesis, tingnan natin ang ilang mga halimbawa. Genesis 15, ang talata ay 5 at 6. At siya ay nilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin. Kung mabibilang mo at sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. Sumampalataya siya sa Panginoon at ibinilang
Yan, maganda yung salitang yun. Ibinilang, counted, ayan, Oo. credited, reckoned, na nakaligtasan para sa kanya. Now, ang tanong ay, ano ang pasimula ng pananampalataya? Ang pasimula, Pastor, ay na ito'y isang tugon Oo. kung sino ang Diyos at bakit natin siya pinagtitiwalaan at katiwa-tiwala siya. So, faith is always a response. Ito'y tugon ng makasalanan sa isang Diyos na nagpapakilala at sinasabi niyang, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Pag nanampalataya tayo, tinutugunan natin, nagre-respond tayo. Hindi tayo ang nauna, kundi ang Diyos ang nauna, tutugon lang tayo doon sa kanyang iniaalok na kaligtasan na kay Kristo Jesus. Ito'y tugon, response. Yung bang salitang pagtugon, ito ba ay inisyatibo ng tao o inisyatibo rin ng Diyos? Inisyatibo rin ng Diyos sapagkat Oo. malinaw, Pastor, na ang banal na Espiritu ang gumagawa sa ating mga kabuhayan para makilala nating tayo'y makasalanan at tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Yun, convicting power yun. Oo. Hindi mo makikilala na ikaw ay kung walang hindi banal na matuwid. Espiritu. Ang tingin mo, matuwid ako, hindi naman ako nagnanakaw eh. Hindi naman ako nangangalo niya, hindi naman ako nandadaya ng kapwa. Yun ang kaagad ang tingin ng tao eh. Oo. Kasi ang tingin nating masama o hindi matuwid, yung mga nasa bilangguan. Hindi eh, pero nakalimutan natin na ang banal na kasulatan, we are in a state of sinfulness. Pagiging marumi at hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Kasi pagka nararamdaman mo na ikaw naman ay nangingili ng Sabado, ikaw naman nagbibigay na ikapo, gumagawa ka ng mga bagay na mabuti na hindi laban sa kautusan, abay pakiramdam mo, ikaw ay matuwid. Ayan. Diba? So, papansinin natin mga kapatid na kasi kung minsan biglang may makikita tayo sa loob ng iglesia na, uy, nagbalik si ano. Oo. Yan yung nag-backslide o yung ganito. Ay, sumama kung kanino yan, iniwan yung asawa. Parang ang tingin natin ay tayo'y masyadong Oo. matuwid na matuwid. Matuwid. At yung taong yun ay makasalanan. Nagkakamali yata tayo, Pastor. Yung taong yun at tayo nasa kondisyon na pwedeng mawala ang kaligtasan kung magtitiwala tayo sa ating sarili at hindi sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Ito yung tamang dahilan kung bakit ang pananampalataya lamang ang siyang magpapatuwid sa tao upang wala siyang maipagmayabang, May pagmalaki sa iba. Kung kaya nga sa pamamagitan ng ating tugon sa Diyos, doon nagpapasimula na ma-develop itong pananampalatayang ito sa ating puso. At nagkakaroon tayo ng pagpapasalamat, gratitude sa kabutihan ng Diyos na kahit na gaano man tayo kasama, tinatanggap niya tayo just as we are at tayo bibigyan niya ng pagkakataong tawaging anak na lalaki at babae ng Diyos. Doon nangyayari na mabago yung likas ng tao at inilalagay yung likas ng pananampalataya. Subalit dapat nating maunawaan kung ano ang likas ng pananampalataya. Hebreo 11, talatang 6, Pastor. Ang sabi dito ay, at kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ayan. So unang-una, mananampalataya tayo sa Kanya bilang Diyos sa isang persona. So ang pananampalataya is trusting God who is trustworthy na mapagkakatiwalaan at alam niya na kaya niya na gawin tayong matuwid. Kaya tayo nagtitiwala sa Kanya sapagkat siya'y mapagkakatiwalaan. Yun yung concept na faith, pero hindi faith na blind, kundi kilalanin natin siya at dahil kilala natin siya'y banal at sakdal, magtitiwala tayo at ilalagak natin ang lahat ng ating kabalisahan sa Kanya. Subalit may posisyon itong si Pablo tungkol sa pananampalataya na binabanggit na pinalalaganap ng pananampalataya ang kasalanan. Ayan, pinalalanggap. Nais kong iyong pansinin, Pastor, na yung mga false teachers na nag-accuse kay Pablo dun sa kanyang aral na righteousness by faith or justification by faith, ay parang sinasabi niya na kung hindi na kailangan ng kautusan, ay di, ano ang ginagawa mo? Parang sinasabi mong, sige, magkasala na kayo dahil wala na yung kautusan. Yung ba ang turo ni Apostol Pablo, Pastor? Tingnan natin ang Roma 3:8. Tapos ay 6 at 1. At bakit hindi, gaya ng pagkalibak sa atin at gaya ng pinatotohanan ng ilan na ating sinasabi, magsigawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti,
ang kaparusahan sa mga gayon ay matuwid. Ayan. Talatang, tingnan natin, Pastor, sa 6:1. Chapter 6, verse 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya'y makapanagana? Ayan. So katanungang pareho yung dalawang talata. Bakit? Tinatanong ni Pablo na, sige, kung wala na bang kautusan, biyaya't pananampalataya na natin, magpapatuloy na ba tayo sa kasalanan? Kasi yung iba sabi nila, wala nang kautusan ngayon. Tayo ay nasa ilalim na ng biyaya. Ang tanong natin, ang ibig sabihin ba na tayo nasa ilalim ng kautusan ay wala na ang kautusan, ay babaliwalain na natin yung pagsunod sa mga alituntunin? Hindi. Yung mga taong sumisigaw ng ganyan at nangangaral ng ganyan, Pastor, ay naniniwala pa rin na yung pagnanakaw, yung pagpatay ay masama. Paano nila nalalaman yon kung wala na ang kautusan? Ayan. So ang kautusan ay nagsasabi, ito'y kaalaman tungkol sa pagiging makasalanan. Hindi mo pwedeng tanggalin yan. So, sa ating aral, Pastor, ang kautusan ang magtuturo na tayo'y makasalanan. Kaya hinihahambing ni Santiago ito na isang salamin. Paano mo makikita na ikaw ay madumi, ang iyong muka may dungis? Sapagkat pag pumunta tayo sa salamin, isasabihin nito kung ano yung direct na itsura mo sa harapan niya. Pero hindi ito magtatanggal ng karumihan o dungis na nasa ating muka at katawan. Nagiging dahilan kasi ng mga tao na kung ang kautusan ay salamin, para bagang yung salamin, yun yung magtatanggal ng iyong dumi. Hindi pwede. Hindi pwede kaskas yung Hindi mo dumi. pwede kaskas yun. Yung salamin sa Walang iyong tubig mukha. yun, walang labakara yun na pwede nating tanggalin yung dumi o pawiin yung naroroon. Hindi. So ibig sabihin, itong kautusan ay itinuturo tayo sa may kakayahang makapaglinis ng ating karumihan. Ayun. At yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus. Siya lamang, yung dugo niyang nabubo doon sa krus, yun ang pwedeng mag-wash o humugas sa ating mga karumihan at kasalanan. So nagiging maliwanag itong ating talakayan tungkol dito sa pananampalataya, itong likas ng pananampalataya na habang ito'y nananagana, lalo nating nakikita ang kasalanan na tinataglay natin sa ating mga buhay. So hindi ibig sabihin na itong pananampalataya ang magbabaon sa atin sa kasalanan, kundi ito yung ginagamit upang lalo nating madama na kailangan ng kautusan dahil ang kautusan ang magtuturo kung ikaw ay nagkakasala at kung masumpungan mo na ikaw ay may pagkakasala, tinuturo ka ng kautusan sa ating Panginoong Jesucristo na siyang tanging may kakayanan para malinis ka sa iyong kasalanan. Didiscusin natin yun, Pastor, sa mga susunod pang mga leksyon. The law is the schoolmaster. Yeah, Ayan. Siya yung tagapagturo sa ating Panginoong Yesus. Hindi kanya lilinisin, kundi ituturo kanya doon sa lilinis sa iyong mga kasalanan. Kaya nga, dito ay pumasok na si Pablo ay nakikipagkaisa sa turo ng ating Panginoong Hesukristo na pinasusinungalingan naman at ibinangong pagtutol ng kanyang mga kalaban. Ayan. So papansin natin, ang turo ni Pablo, tayo'y makikipag-isa kay Kristo, one with Christ, pag tayo'y inaring ganap. Ayan. Pero yung kanyang mga kaalaban ay kanila itong ino-object. Dito sa Galatia 3, balikan natin, Pastor, yung 19 hanggang 21 ng Galatia. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pumaritong binhi na siyang pinangakuan at ito'y niutos sa pamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa, datapwat ang Diyos ay iisa. 21. Ang kautusan nga bagay laban sa mga pangako ng Diyos, huwag nawang mangyari, sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusang may kapangyarihang magbigay buhay, tunay ngang ang katwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Yan, hindi nakakapagbigay ng buhay ang kautusan, Pastor. Yan. Sino lang ang pwedeng magbigay ng buhay? Di yung lumalang ng buhay at yun ay ang ating manlalalang, ang ating Panginoong Yesus. Hindi ang Ama, hindi ang Espiritu, kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya ang sabi niya, ako ang buhay at ang pagkabuhay. Ito, pag nanampalataya tayo sa Kanya, mababago tayo, magkakaroon ng isang panibagong klase ng paumuhay
at meron pa tayong buhay na walang hanggan. Naging maliwanag ang papel ng pananampalataya sa ating mga buhay, na sa pananampalataya lamang ang tao maaaring ariing ganap. Kung kaya nga, ang pananampalatayang ito ay dapat na makita sa ating mga buhay. Dahil tanging sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus, tayo ay napapatawad sa ating buhay at nakakamit natin ang deklarasyon na tayo ganap na matuwid. Ngayon, bakit ang pananampalataya kay Kristo ay hindi dahilan para sa kasalanan? Ayan. Yung pananampalataya, Pastor, ay hindi dahilan para tayo tuluyang magkasalang muli. Kasi yung iba, sabi nila ay, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Eh di, pwede na, libre ng lahat. Ayan. Once saved, hindi po tayo naniniwala na minsang kang niligtas, ay ligtas ka na forever. Sa context ng Diyos. Ayan, papansinin mo, Pastor, minsan lang niya tayong ililigtas at yun ay yung sakripisyong ginawa sa cross. Pero sa ating mga tao, yung application noong sakripisyo noong Kristo doon sa Kalbaryo ay lagi tayong aariing ganap pagka tayo nagkasala. So we need to be pardoned. Ito ang kaibahan natin sa mga Protestante, Pastor. Dahil sa kanila, ang justification once. Sa atin, ang justification, bawat pagkakasala, aariing ganap tayo. Ito ang tayo nating mga Adventista at ito ang turo ng banal na kasulatan. Pag tayo'y nagkasala, tayo'y aariing ganap, patatawarin, idideclare ng Diyos na hindi tayo nagkasala. Hindi lang minsan, kundi sa bawat pagkakataon na tayo'y nagkakamali. Amen. So kaya nga isang napakagandang pagkakataon na ating tugunan ang panawagan ng Diyos upang ang pananampalataya ay pumasok sa ating mga puso at ma-develop ito sang-ayon sa kanyang hinihingi. Dahil tanging sa ganong lamang paraan ang tao mamumuhay na kasama niya ang Diyos at doon nagkakaroon ng pakikiisa sa buhay ng ating Panginoon. Pastor, yayamang malalim-lalim itong ating tinatalakay dahil ito'y may kinalaman sa teolohiya na tinuturo ni Pablo sa mga taga-Galasya. Paano natin ito ia-apply sa ating mga buhay? Ayan. Pastor, unang-una, tayong lahat, kahit tayo yung mga manggagawa, mga makasalanan. Hindi dapat nawawala yon. Bakit? Nandito pa tayo sa planeta na makasalanan eh. So by place and condition, tayo'y makasalan. May katawan pa rin akong ipinaglihi sa kasalanan. Hindi ibig sabihin dahil ako'y nabautismuhan at tinanggap ko na si Kristo bilang aking personal na tagapagligtas, hindi na ako nagkakasala at nagkakamali. Mali. Nagkakasala pa rin ang mga anak ng Diyos sa banal na kasulatan, Pastor. Kaya nga, meron tayong tagapamagitan. Anong ibig sabihin? Si Kristo'y naroroon sa langit na inihihingi sa Ama, na i-apply niya, na ikaw ay ariing ganap pag humihingi tayo ng patawad at tayo ay tinatanggap yung sakripisyo niya, ikaw ay i-declare na righteous o matuwid ng ating Diyos. So, paano gagawin natin? Hihingi ako ng tawad tuwing ako'y nagkakamali sa magitan ng panalangin at sa mamagitan ng banal na Espiritu. Kung nakakaramdam tayo ng kamalian sa ating mga buhay na nagagawa, gumagawa pa rin ang banal na Espiritu at ito'y nag-uudyok sa ating magsisi ka at sumunod ka sa tamang daan ng pananampalataya. Amen. Sa pagbubuod po ng ating talakayan, nais kong sabihin sa inyo na ginagawa ng pananampalatayang posible na lumapit tayo sa Diyos at tanggapin ang kanyang probisyon sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo para sa pagpapatawad ng ating kasalanan at pagsasauli ng buhay natin na matuwid sa kanyang harapan. Mula doon sa lumang pagkatao, isasauli niya sa atin yung orihinal na nalikas na mula sa Panginoon upang tayo makaharap na matuwid sa kanyang harapan. Kaya nga sa pananampalataya, maaari tayong mamatay sa ating sarili at hayaan naman si Kristo ay mamuhay ng kanyang buhay sa ating lahat. Ito yung nais nating ipanalangin sa Kanya na tayo habang hinihintay ang Kanyang pagparito, makapamuhay ng katulad ng buhay ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat
sa mga katotohanang ipinagkaloob niyo sa amin. Nawa sana'y mai-apply namin ito sa aming mga buhay na kami sumagana sa pananampalataya upang sa ganoon, Panginoon, kami ay maging katanggap-tanggap sa inyong banal na harapan, hindi dahil sa sinusunod namin ang kautusan, kundi dahil sa kayo ay namumuhay sa aming buhay, na kayo ang tumutugon ng sinasabi ng kautusan, sapagkat sa kautusan nakikita ang inyong karakter. Pagpalain niyo nawa ang lahat na sumusubaybay sa programang ito, pasaganain ang kanilang pamumuhay at bigyan ng bawat isa ng matibay at matatag na pananampalataya. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating ginawang talakayan. Sana sa susunod ay magkasama-sama tayong muli dahil gumaganda ang serye ng pag-aaral. Ako po si Pastor Cesabat Jr. at kasama ko si Pastor Nestor Relioma ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.